Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Arestado ang internet personality at founder ng digital platform na Peanut Gallery Media Network o PGMN na si Franco Mabanta. Dahil yan sa umano'y tangkang pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Huli rin ang 4 na iba pa sa panghihingi umano ng 300 milyong piso kay Romualdez kapalit ng hindi paglalabas ng isang video laban sa kongresista. At nakatutok live si John Consulta. John. Mel Vicky, bumagsak na sa kamay ng National Bureau of Investigation sa kanilang entrapment operation ang 5 lalaki. Kabilang nga dyan si Franco Mabanta, ang CEO at founder ng PGMN, matapos nga masangkot sa tangka umanong pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sa surveillance video ng National Bureau of Investigation o NBI na eksklusibong nakuha ng GMA News, makikita ang kausap kagabi ng isang undercover agent ng NBI, si Franco Mabanta, founder ng Peanut Gallery Media Network o PGMN, isang digital platform na naglalabas ng mga komentaryo tungkol sa politika at balita. Ayon sa NBI, inireklamo si Mabanta ng pangingikil kay dating Speaker Martin Romualdez. Ang pagkakaalam ni Mabanta, staff ng kongresista ang kanyang kausap. Dala ng undercover agent sa isang hotel sa Makati ang isang duffel bag na may laman umanong pera para ibigay kay Mabanta. Pero di tinanggap ni Mabanta ang duffel bag at sinabing dalhin na lang ito sa isang country club sa Pasig at ibigay sa 2 lalaking naka-face mask. Pagdating sa country club, iniabot ng isang grupo ng undercover NBI agents ang 3 maleta at isang duffel bag. Ang usapan, laman ng mga maleta at bag ang halagang 75 million pesos na kinikikil umano kay Romualdez. Pinasok ng 2 naka-face mask ang mga maleta at bag sa country club at idiniretso sa isang kwarto kung nasaan si Mabanta. Pagkakuha ng hudyat, pinasok ng NBI ang function room na inupahan ng mga suspect. Nung umpisa, tumanggi magbigay ng totoong pangalan ang 2 iniresto. Say your real name kasi gagamitin ko sa fiancé yan. Anyways, this offense is bailable. So why argue with the operatives? Diba? Para sa yun, sir. Mahirapan ka lang. You can charge you another crime offense for disobedience. Kaya napilitan silang magpakilala. Arestado si Mabanta at 4 na tauhan ng PGMN. We have to release him kasi nga at that time hindi niya tinanggap yung pera. So binitawan namin siya and nagkaroon kami ng tailing and surveillance. So sinundan ho namin until sa time na ma-identify namin yung exact unit kung saan dinala yung pera. And to our surprise, nandun din po yung subject, si Mr. Franco, na siyang kausap namin dun sa hotel sa Makati. Based on the complaint, meron ng initial talks since a year ago, pero nabuhay lang siya ulit. 2 weeks ago, it ballooned to 350 million pesos. So meron pang mga usap-usap at ang final demand is take it or leave it, 300 million pesos. Until umabot tayo sa entrapment, nag-demand sila ng 4 tranches. So yung 4 tranches is consisting of 75 million per tranche. Mga kapuso, matapos nga maaresto itong mga lalaking ito, dito naman sa bandang likuran ay nakita natin dito yung mismong maleta na dala ng undercover ng NBI. So ito nga mga kapuso, kikita natin, ito yung budol money, na pin-prepare ng NBI at 2 maleta, tatlong maleta, 1, 2, 3. Pero dito sa lugar na pinuntahan ng mga suspect, mga kapuso, kapansin-pansin na mayroong naka-ready na mayroong 3 maleta pa, 1, 2, 3. At paniwala ng NBI ay ililipat dito yung pera na dapat ay makukuha. Ayon sa NBI, di naging madali ang paghuli sa grupo dahil sa iba-ibang tao na pinapakausap sa kanila at palipat-lipat na lugar ng meet-up. It will still be an ongoing investigation kasi it's yung PGMN, yung Peanut Gallery Media Network yung involved dito. So we will look into yung mga telepono and
accounts, social media. There are several social media accounts that was mentioned and linked to PGMN, ano? Nang kunin namin ang panig ni Mabanta sa pagkakaaresto sa kanya, Is there truth to the allegations na Not kayo po ay true. nag-extort daw po kayo? Nope, it's not true. We didn't extort anybody, and then no more comment after that. Okay. From Speaker Romualdez daw, sir? No, we didn't. We definitely didn't extort Speaker Romualdez. Hindi po totoo yun. No, it's not true. Bakit po may mga pera, sir? I'll wait for my lawyers. Okay. kanina na-inquest na si Mabanta at kanyang mga kasamahan sa reklamong robbery extortion. Ayon sa NBI, meron pang ibang personalidad ng PGMN ang iniimbestigahan ng NBI. Sa mga oras na to, Vicky, patuloy tayo nag-aantabay matapos ng itong inquest ay kung sila nga ba ay ililipat o mananatili dito sa NBI Pasay or ina-transfer na, Vicky, dito sa may bahagi ng Muntinlupa sa NBI Detention Facility. Yan ang latest muna dito sa NBI Headquarters sa Pasay City. Balik sa'yo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, John Consulta. Pinabulaan na naman ni Franco Mabanta ang aligasyong pangingikil. Sabay ding inosente at na-set up lang sila ang palasyo. Nagpakita naman ng larawan ni Mabanta kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatutok si Ivan Mayrina. Inosente sila at na-set up. Giit yan ni Franco Mabanta sa isang post ng Peanut Gallery Media Network o PGMN matapos siyang maaresto kasama ng 4 na iba pa para sa pangingikil umano kay late 1st District Representative Martin Romualdez. Sabi sa post, wala umanong nangyaring pangingikil o pagbabanta. Kalokohan umanong lahat. Ang ebidensya umano ng NBI ay nagpapakita lang ng isang bahagi na nangyari. Wala umanong ginawang krimen ang PGMN at mapapatunayan daw nila ito. Ayon pa sa pahayag, 5 buwan silang nag-research sa anilay katiwalian ni Romualdez noong House Speaker pa siya. Tinawag ni Mabanta na devastating o nakapanlulumo ang kanilang mga nakalap. Isa na umano itong video episode na ilang linggo nang na-shoot, na-edit, may ebidensya at handa nang i-release. Kaya umano nangyari ang pag-aresto. Bago nito ay binalaan na umano sila ng ilang makapangyarihang kaibigan na nasa alanganin ang kanilang kaligtasan. May mga binilinan na rin umano siya na kung may mangyari sa kanila ay ilabas lang anilay 1.5 oras na expose. Wala pang tugon ng NBI sa alegasyon na set up ang nangyari. Habang ang palasyo, iginiit na dapat may due process pa rin. Ang nais naman po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon, managot ang dapat na managot. Kung mayroon po silang dapat na panagutan, kung mayroon po silang ginawang krimen, dapat lamang po nilang itong panagutan. Pero definitely, kailangan po ng due process sa lahat ng bagay. Si Mabanta ay kilalang social media personality at political content creator. Sa isang Facebook post noong taong 2019, sinabi niyang siya ang Chief Social Media Director sa kampanya ni Bongbong Marcos nang tumatakbo ito sa pagka-vice presidente noong 2016. May naunang post naman siya noong 2018 tungkol sa shoot para sa dokumentaryong The Duterte Phenomenon. Kapwa may mga pagbati siya sa Pangulo at sa Vice Presidente sa ilan niyang post. 2024 naman ay itatag niya ang PGMN, isang digital media platform. At nang tanongin ng palasyo kung may kaugnayan o relasyon ba si Pangulong Bongbong Marcos kay Mabanta. Hindi po siya kaibigan ng Pangulo, pero siguro mas nanaisip ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinost ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong niyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Nandiyan pa nga po si Harry Roque. Kayo po ang magtanong sa kanya. Lalong-lalo na po, marami naman po yata siyang na-feature sa kanyang mga articles na halos ay kumakalaban sa administrasyon. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Hanggang ngayon naman ay hindi pa naglalabas ng pahayag si dating House Speaker Martin Romualdez. Sinubukan po namin siyang kunan ng reaksyon pero wala silang tugon sa GMA News.